Bali naman sa Amdar Negros Occidental 1 North nga ila padayunon ang ila paghimakas nga mapanagtag ang mga duta kagalayon nga mapahamtang ang mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DENR Region 6 Iloilo Province kag LGU Uton nagbuligay sa delineation sang Batiano River kag relocation sang mga informal settler. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torrichante. Nakasugdan sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, Iloilo Provincial Government kag lokal nga pamunuan sang Uton nga pabaskugon ang koordinasyon para sa rehabilitasyon sang Iloilo Batiano River. Lakip na ang delineation sang suba kag relokasyon sa mga informal settler nga nagapuyo sa lugar. Ginpangunahan ni DENR 6 Officer in Charge Regional Executive Director Attorney Ramar Niel Pascua ang ginhiwat nga coordination meeting sa Office of the Regional Executive Director Conference Hall. Nagsapol man ang mga tiglawas sang DENR Penro Iloilo, Surveys and Mapping Division sang DENR, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Government Environment and Natural Resources Office, kag lokal nga panguluhan sang Uton. Sentro sang hinun-anon ang pagsabat sa problema sang relokasyon sa mga informal settler nga sa karon naga-istar sa mga kritikal nga bahin sang Batiano River. Sa idalom sang nahisugtan nga tikang, pangunahan sang DENR 6 sang technical delineation para matumod kundiin kutob ang suba. Samtang sabto naman sang provincial government ang galastuhon sa operasyon sang proyekto, lakip na ang paghiwat sang upstream survey para mapadasig ang pagplano para sa relokasyon. Katuyuan sang delineation nga matumod ang mga hilway nga lugar sa diin pwede makasaylo ang mga apektado nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Secretary Chu Laurel ginmando ang pagpataas sang minimum buying price sang NFA sa palay kag temporaryo nga import ban sa bugas sa Iloilo sa tion sang harvest season. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Herbas. Ginmanduan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority kun NFA nga pataaso ng minimum buying price ang palay kag temporaryo nga puntaton ang pagpasulod sang imported rice sa Iloilo sa tion sang harvest season. Ina ginanunsyo sang Tiglicom sa irangin pagbisita sa Dumangas Iloilo sining karon lang. Katiwan sang sining nga mga tika nga mapabaskog ang farm gate price kag masiguro nga may maayo nga kita mga manguma kabayro sang tanan nilang kasakripisyo kag pagtinguha. Suno kay Chu Laurel, ginhambalan niya ang NFA nga halin sa 17 pesos kada kilo, ipasaka na sa 21 pesos kada kilo ang minimum buying price ang palay kag magasugod ini sa masunod nga ani sa Setyembre. Dugang pa niya, ang mga imported nga bugas hindi man pagpanugutan nga ipapanaog sa din man nga pantalan sa Iloilo halin sa tunga-tunga sang Setyembre tub Nobyembre agud hindi ini makasabay sa peak harvest season. Nebuloan ang Iloilo ginakabi ka rice bowl sa Visayas kaya nagahatag sang halos katunga sa produksyon sa bugas sa rehiyon kag masobra 5% sang national output. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Gindismantle na sang General Services Office ang cooling center sa Diversion Road, Mandurriao kag bilang satellite office sang Public Order Safety Management kag Beautification Division Iloilo nga igapahamtang naman sa Iloilo Sunset Boulevard. Ang POSMO ang nagsecure sang kalinong kag katawhay sa bahin sang Esplanade kag ang Beautification Division naman amo ang in charge sa pagpanglimpyo. Ginpahayag ni GSO Head Engineer Niel Ravena nga nagdubo na sa 30 to 34 degrees Celsius ang init, rason nga temporaryo nga untaton ang cooling center kag himuon ini nga opisina saylohon sa Sunset Boulevard. Isaylo man malapit sa YMCA sa Dalan Isnart ang Anay Cooling Center nga ginpahamtang sa Plaza Litagay sa city proper agud himuon man nga mini police station sang ICPO. Radyo Pilipinas News. Mandurriao DRRM responders nang ibabaw sa giniwat nga Rescue Olympics kabahin sang Kabalaka Expo 2026. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sa balita. Yung ating pong mga poor and near poor
nagpaindis-indis sa mga District Disaster Risk Reduction Management Responders kag barangay tanod sa siyudad sang Iloilo sa ginhiwat nga Barangay Empowerment for Rescue Initiative Safety and Emergency Rescue Olympics bilang kabahin sa ikaduha nga Kabalaka Expo 2026. Gindeklara nga kampyon kay nagbaton sa padya nga 6,000 pesos ang Mandurriao District kag nadepensahan ang ila kampyonato. First place ang Arevalo nga nagdaog sang 4,000 pesos, second place ang City Proper nga nagdaog sang 3,000 pesos. Kag third place naman ang La Paz District. Ginalaki pa ng kompetisyon sa fire hose relay, rescue kag transfer relay, bucket relay kag tug of war. Isang Rescue Olympics sa mga highlights ang Expo nga nagapadayon sang kultura sang pagpangaman, pagbinuligay kag madasig nga pagresponde sa tagsa ka level sang komunidad sa siyudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas masulay nga biyahe sa mga motorista ang resulta sa pagkayo sang Pototan Tabugon Road sa Banwa sang Dingle, Iloilo sa pagpanguna sa Department of Public Works and Highways 2nd District Engineering Office. Ginpunduan na proyekto sang 100.8 million pesos para sa asphalt overlaying sang 9.7 kilometer nga dalan himo sa Portland Cement kag mayara sang solar LED street lights. Magluwas sa pagsulay sang transportasyon, makasuporta man sa komersyo kag turismo sa banwa sang Dingle ang kaiping nga mga banwa. Ang rehabilitasyon sang dala ng kabahin sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pasanyugon pa mga proyekto kag rehabilitasyon sa mga national roads agud makahatag sang dugang nga proteksyon sa mga motorista kag makapasulhay sang biyahe. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka criminology instructor sa Barangay Halandoni State, Lapos, Iloilo City sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa kapulisan. Nadakpan si alias Genmark, 37 anyos, sang among nga lugar. Ginpahayag ni Police Captain Roque Jimeno, Chief sang City Drug Enforcement Unit, nga nabakla ng subject sang isa ka sachet sang suspected shabu kag ang buy-bust money nga balor 12,000 pesos. 3 ka bulan na anay nga gin-monitor kag gin-surveillance ang subject bag-o ginkasa ang amo nga operasyon. Dugang nga nakuha sa paghinakop sang sospetsado ang illegal nga droga kag mayara man sang lugar nga mga parokyano sini. Pulo ka sachet kag duha ka mga not-tied plastic sang suspected illegal drugs nga nagabugat sang 200 gramos ang nakumpiska sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, WVSU Broadcasting Division kag Barangay Infante nangin opisyal nga partner para sa Project Best. Radyo Pilipinas. Radyo Yaring Pilipinas report. Ginpabaskog sang Broadcasting Division sang College of Communication West Visayas State University ang ila mga inisyatiba sa community extension paagi sa Memorandum of Agreement kaupod ang Barangay Infante Molo, Iloilo City sang July 17, 2026 sa Barangay Hall, Infante Molo, Iloilo City. Nanginpormal ang pagpatuman sang Project Best o Corn Broadcasting for Extension Service and Training nga amo ang bago nga extension initiative sang Broadcasting Division nga magalawig tubtob December 2027. Paagi sa Project Best, ang Broadcasting Division magapasangkad sang iya kinaadman sa broadcasting, digital content production kag emerging media, agud mapabaskog ang digital communication capabilities sang mga barangay official, sanggulian kabataan leaders, kag mga katapos ang komunidad paagi sa paghanas sa digital broadcasting, audio-video production, kag digital communication. Ang extension project nakaangkla sa nauna nga pagpanalawsaw nga ginhimo sang Broadcasting Division nga nabusisa sa mga kinanglahanon sang impormasyon kag komunikasyon sang Barangay Infante. Ang mga natukiban nga direktiba gingamit sa pagdisenyo sang Project Best nga nagpat-od ang mga hilikoton sini nagasabat sa mga kinanglahanon sang komunikasyon sa komunidad. Paagi sa sini nga pag-updanay, ang Broadcasting Division kag Barangay Infante nagapamatuod sang ilagin ambit nga pangako sa paggamit sang broadcasting kag digital nga komunikasyon bilang mga galamiton para sa pagpabaskog sang komunidad, pagpaambit sang impormasyon kag partisipasyon sang pagdumala. Si Honorable Herman Kilayko, Barangay Captain sang Barangay Infante ang nagpirma sang kasugdanan sa ngalan sang komunidad
samtang si Dr. Sheila May Cuero, Broadcasting Division kag Project Leader ang nagpresentar sang WVSU College of Communication. Yara man sanday Prof. Rafi Galian kag Prof. David Arthur Kimpo, faculty members ng Broadcasting Division, upod ang mga konsehal sang barangay kag iban pa nga mga opisyal sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian na detalye sa mga pangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Martes, July 21, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, i-share, i-follow kag i-like lang aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton sini nga mga FB live viewers nga gawpod sa aton sini nga pagpangalagad. Sir Geraldo Tesora Torrichante kag Sir Magdaleno Fajardo sa tanan naton nga nagaupod sa FB Live ta. Thank you gid and good morning. Kita karon sa programa Iloilo Morning kada aga ako nagid lamang inyo lagad ang inyo tagbalita. Jinel Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ayos, very good.